Hello guys, magandang umaga sa inyo. Ito nga pala ulit si King Coffee at welcome muli sa aking channel. So, pag-uusapan natin sa araw na ito ay kung paano ka makakapag-upload. Bibigyan ko kayo ng 3 tips para makapag-upload na katulad ko. Pero bagong lahat, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Tapos, kung may comment kayo, suggestion, pwede kayong mag-comment. O kung mag-suggest kayo ng mga topic natin na pwedeng pag-usapan sa mga susunod na video ko. So, simulan na natin. Okay, game. So, number 1. Kailangan mo mag-apply. Siyempre, paano ka makakapasa kung di ka mag-apply? So, may dalawang paraan para makapag-apply ka. Una, online. So, mag-check ka sa online dyan sa atin kung ano yung mga available na position na gusto mong applyan. Yan. Kailangan swak sa, kumbaga, tama sa discarte mo o tama sa gusto mong applyan. Yung talagang alam mo dapat. Yun ang una. So, apply ka rin ng through walk-in. So, check mo sa mga Facebook or sa online kung saan ka ba pwedeng agency na pumunta. So, habang naghihintay ka, nag-apply ka sa online, sa agency, yan, walk-in ka para at least may experience mo kung paano pumunta sa agency na yun just in case na may mga hiring sila na para sa iyo, sakto sa iyo, na gusto mong applyan, pasyalan mo. So, yun ang una. So, pangalawa, so, halimbawa, nakapag-apply ka na, natawagan ka na ng agency. So, interviewin ka ngayon. So, pag sa pag-interview naman, kailangan mong galingan. So, kung paano ka interviewin, kailangan sumagot ka ng maayos. So, interview ka base sa iyong resume or sa iyong CV. So, ipapaliwanag mo lang naman sa nag-interview sa iyo tungkol doon sa CV mo. Kapag tinanong ka, syempre in English, sagot ka rin ng English sa employer. Ganun lang naman yun eh. Pero pagdating naman dito, baliwala rin naman yung in-interview sa iyo. Kasi hindi rin naman, kumbaga, nandun na tayo. Pero hindi naman lahat ay may implement. So, discard na lang kung paano mo masasagutan ang bawat tanong sa iyo ng nag-i-interview ng employer. So, basta presentable ka lang, sumagot ka ng naayon sa tanong nila, pakita mo lang na talagang karapat-dapat ka sa posisyon na ina-applyan mo para matanggap ka. So, pangatlo, so una, nakapag-apply ka na. Pangalawa, tinawagan ka na. So, kung pangatlo, halimbawa pumasa ka na sa nag-interview sa iyo, so sa employer na nag-interview sa ina-apply mong posisyon, kung saan bang bansa ka pupunta, kailangan pumasa ka sa medical. So, kailangan fit to work ka. Yan. So, siguraduhin mo sa sarili mo na okay ka para pag nag-apply ka o natanggap ka, pasado ka. So, una, kailangan mo magpasa muna ng resume through online or pwede ka mag-walk-in. Tingin ka kung saan site ang available na agency na pwede mo applyan. Pangalawa, once na nakapag-apply ka na, tatawagan ka ng agency kung available ka sa nag-i-interview kasi may employer. Yan. So, papasa ka ngayon. So, once na pumasa ka na, pangatlo, kailangan ay pasado ka sa medical. Yan. So, yun 3. Pero may pang-4, optional ito. So, kung halimbawa, pasado ka na sa lahat ng 3 na yon. So, yung pang-4 naman ay, syempre, kailangan may placement fee. Pero may mga agency na walang placement fee. So, yun. Depende na lang kung ang placement fee mo is salary deduction o magka-cash ka. Pero sa akin naman kasi, yun. Basta placement fee. So guys, madali lang to ha. Yun lang. So, yun ang 3 paraan para makapag-apply ka sa ibang bansa, makapagtrabaho ka sa ibang bansa. So, kung gusto nyo yung video na ito, so mag-comment lang kayo kung taga saan ka para mabati kita sa next na video. So, siya nga pala, ito nga pala ulit si King Cofield. Thank you nga pala ulit sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod na video. Paalam!